Talaga bang yung bundok mapapalipat natin sa dagat? Meron daw isang pastor na inalok ng lupa sa Tagaytay. Nung inalok yung pastor ng lupa, mura ang alok. Ang ginawa ng pastor, hindi na pinuntahan. Binayaran niya agad yung lupa. Pagkalipas ng ilang linggo, pinuntahan niya yung lupang binili niya. Nung mahanap niya yung lupang binili niya, kaya pala mura ang pagkabenta sa kanya. Kasi yung kanyang lupa, magkabila bangin. Sabi daw niya, ano na magkabila ko sa lupang ito, magkabilay bangin. Sabi niya, hindi ko naman masisi. Sabi niya, hindi naman daw niya masisi yung nagbenta. Kasi ang dapat, pinuntahan niya muna. Bago niya binili, binayaran. Dahil siya pastor, may pananalig sa Diyos. Sabi daw niya, habang siya nandoon, tinatapatan daw niya ng kamay yung bundok. Ikaw bundok, sa pangalan ni Jesus, inuutosan kita, lumipat ka dito sa lupa ko, magkabila. Pinagtatawanan daw siya ng mga kasama niya kasi imposible yung bundok lilipat dun. Pag siya nagpupunta doon, linggo-linggo, pinipre-over niya yung bundok. Sa pangalan ni Jesus, kayo mga bundok, inuutosan ko, lumipat kayo dito sa lupa ko, magkabila. After daw ilang mga buwan, habang siya nandoon, nakakita daw siya ng mga truck na ikot ng ikot. Ang ginawa daw niya, pinuntahan niya. Sabi niya, mga bro, kanina ko pa kayo pinagmamastan, ikot ng ikot kayo. Meron ba kayong hinahanap? Sabi daw ng mga driver, meron po sir, sabi niya. Ano hinahanap ninyo? Sabi daw ng mga driver, nakikita niyo po yung bundok na yun? Sabi niya sa kanya, oo, papatagin po kasi namin. Naghahanap kami ng lupang matatambakan. Sabi nung pastor, yan lang ba problema niya? Dito niyo itambak sa magkabilang lupa ko. Lumawak yung lupa niya, nagpatayo siya ng church. At doon every week, mayroong fellowship. Anong ibig sabihin? Hindi naman literally talagang lilipad yung lupa. Ang Diyos ay gagawa ng paraan para yung pananampalataya mo ay hindi masayang sa Kanya. Para mapatunayan ng Diyos na totoo siyang Diyos na iyong sinasampalatayanan. Kaya yung sister, sa dami-dami ng preacher na naasahin doon, ako lang ang sumang-ayon. Kaya yung sister na yon, hindi ako nakakalimutan. Kapag kami nagkikita, pinapadala ako ng biyaya. Kaya pag yaman ninyo, huwag nyo rin akong kalimutan. Okay lang, huwag ako. Kahit na si Lord, huwag nyo kalimutan. Pag kayo yumaman, huwag nyo iiwanan ang gawain na kung saan nakilala nyo siya. Pananalig. Ano ang ating pinuntusan? 3 bagay. Pananalangin. Pangatlo, pagsubok. Pangalawa, pagsubok. Pangatlo, pananalig. Huwag na huwag nating hahayaan ng ating pananampalataya ay lasunin ng pag-aalinlangan at pagdududa. Meron pong isang dalaga, lahat ng kanyang gawin, failure. Dahil sa mga kabiguan kanyang kinakaharap, ang ginagawa ng babae, ng dalagang ito, sinisisi niya nanay niya, sinisisi niya tatay niya, reklamo ng reklamo sa kapitbahay, inireklamo ang presidente, inireklamo ang vice president, inireklamo ang senador, ang congressman, mayor, pati barangay tanod, inireklamo. Ano ang reklamo? Yun daw tatay, na kusinero, minsan natotorture na, natutapete na, sa kareklamo ng anak. Sa araw daw, hinawakan niya yung kamay ng anak niyang dalaga, sinama niya sa kusina. Sabi niya, anak, maupo ka lang ha, sabi niya. Pagmasdan mo yung aking gagawin. Yung tatay daw, kumuha ng 3 mangkok. Sa unang mangkok, inilagay ang patatas na hilaw. Sa ikalawang mangkok, inilagay ang itlog na hilaw. Sa ikatlong mangkok, inilagay yung kape. Pagkatapos kumuha ng 3 malaking kaserola, nilagyan ng kalahating tubig, isinalang sa 3 gasol. Sinindihan at pinakulo. Nung kulong-kulo na, inilagay yung patatas sa unang kaserola, inilagay yung itlog sa ikalawang kaserola, inilagay yung kape sa ikatlong kaserola. Pagkalipas ng mga kalahating oras ng pagpapakulo, hinango, ibinalik doon sa 3 kaserola. Sabi nung ama, anak, halika.
Napanood mo naman at nasaksihan mo kung ano ang ginawa. Ano ang nakita mong una na nakalagay sa mangkok? Sabi niya, patatas. Sa ikalawa, sabi niya, itlog. Ikatlo, kape. Nung hindi pa nalalaga, hindi pa napapakuluan yung patatas, ano ang itsura niya? Sabi niya, matigas. Pero nung napakuluan, sabi niya, pisilin mo, uin mo. O ano, ang nangyari? Lumambot. Sabi ng tatay, may mga taong dumaranas ng mga pagsubok problema sa buhay. Pag tiningnan mo, akala mo matatag, matibay. Pero habang dumaranas ng pagsubok problema, lumalambot, nanlalambot, nanghihina, parang nagiging patatas. Tingnan ang katabi. Patatas ka ba? Nung yung itlog ay hindi pa napapakuluan, sabi niya, ano ang itsura niya? Ano ang pakiwari mo? Sabi niya, tay, nung hindi pa napapakuluan yung itlog, marupok, madaling babasag. Baka maaaring ang kumalat pa yung laman ng itlog pag nabasag. Ngayon, sabi niya, pagmasdan mo, ano ang iyong obserbasyon? Sabi niya, tay, matigas. Kahit ipang bato ang tatamaan, masasaktan. Sabi niya, may mga tao din parang mahihina, marupok, madaling matumba, madaling manghina. Pero pagkatapos dumaan ang mga pagsubok, problema, suliranin ng buhay, tumitibay, tumatatag. Sabi mo sa katabi mo, itlog ka ba? Sabi naman nung ama, itong ikatlong obserbasyon mo, sabi niya, nung hindi pa siya napapakuluan, meron ba siyang pang-akit na ganda? Kaakit-akit ba siya? Wala nga siyang katangian eh. Pero nung pagkatapos pakuluin, ano ang naobserbahan mo? Sabi niya, mabango, humahalimuyak yung kanyang aroma. Sabi niya. O ngayon, tikman mo, higupin mo yung pinakulong kape. Nung hinigop, sabi niya, masarap, nakakaginhawa. Sabi nung tatay, anak, alin ka sa tatlo? Patatas, itlog, o kape? Mga kapatid, ngayon po, na kayong naririto lahat. Bilang mga anak ng Diyos, saan mo may kukumpara ang iyong sarili? Patatas, itlog, o kape? Kape. Kahit tayo dumarana sa mga pagsubok, problema, suliranin. Yung ating pananampalataya, humahaliluya. Yung ating pananampalataya, nadarama ng iba. Nakakapagbigay tayo ng ginhawa. Ang ating pananalig nakakapagpatatag sa iba para sila'y manalig din sa Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may kape ka ba dyan? Alam ka natin ang ating Panginoon. Ayaw na